Hi guys, nandito tayo sa gilid ng dagat ulit. At tayong kape, tapos tinapay. At dito tayo gagawa ng ating talkhead sa gilid ng dagat. Andun yung si Jerome, oh. Nagre-record din siya na kanyang vlog sa kanyang channel na Die Praise, which is mga Christian song. So if you're a Christian, pwede yung i-visitahin yung kanyang channel. Yung channel niya is about sa mga Christian music, especially sa mga Baptist music. May lyrics na din doon at meron ding mga chords. Meron ding mga strumming tutorial. O yun yung kanyang channel. Pakita ko sa inyo guys yung ano naman low tide na naman ngayon. So ayan, may naglalaro ng mga bata. Mapapansin nyo nandyan yung araw, pero natatakpan siya ng ulap. So mataas pa rin yung araw kahit na alas 5 na. So dito lang tayo sa gilid. Iman tayo mag-walking eh. So ang pag-uusapan natin ngayon guys is patungkol sa rising violence in Philippine school and why campus ministry matters. Itong na to ngayon is usap-usapan talaga sa social media. Yung iba, sinasabi nila na dahil daw sa pabayaan ng mga magulang kung bakit nangyayari yung mga trahedya na nangyayari ngayon sa Pilipinas, especially sa mga kabataan sa school natin dito sa Pilipinas. Mas maganda pala dito. Nagkakaroon na ngayon ng maraming problema sa mga classroom, sa mga schools, at napapadalas yung pagiging involved ng mga kabataan, mga mag-aaral sa mga insidente na hindi maganda dito sa nababalita ngayon dito sa Pilipinas. Akalain mo na dati nakakapanood lang ako ng mga shooting incident sa Amerika, which is talamak doon kasi kumbaga legal sa kanila na magkaroon ng baril doon sa ibang bansa. So ganun yung nangyayari, nakukuha din ng mga bata tong mga baril, kaya nagkakaroon ng mga mass shooting sa school. Maraming ganung balita na doon sa ibang bansa. And then dumating dito sa Pilipinas, nagkaroon din ng ganito. Sabay-sabay, halos magkakasunod lang na araw, may stabbing, may pamamaril, which is mga kabataan ang involved. May iba't ibang sinisisi yung mga netizens. Minsan sinisisi nila sa games, which is naman talaga, lalo na yung games na nilaro nung bata na namaril, nagpaputok ng 40 bullets. So delikado talaga yun kasi rated 18 plus yun. Pero hindi naman nangangahulugan ng video games. Yun talagang pinakapunot dulo. Siguro nakadagdag na rin yun sa psychological status nung isip nung bata. May iba din na sinasabi nila na yung problema is yung pagpapalaki, uri ng pagpapalaki ng mga parents, kasi nasa gentle parenting na nga daw ang mga parents ngayon. And also yung iba din sinasabi nila dahil dun sa batas na nagpo-protect sa mga kabataan, kaya nakakagawa sila ng ganitong mga crime, no? Grabe sarap. So una na gusto kong i-point out dito sa issue na to, no? So nagpapakita lang to na kumbaga medyo naging pabaya sa seguridad ng mga kabataan, lalong lalo na dun sa mga part ng security, no? Pero hindi naman natin sinisisi yung mga security guard or yung mga teachers. Siguro nga lang nasanay na walang ganong nangyayari, kaya hindi nila in-expect na may mga ganong ganap. Pero yun nga, kung titignan natin, walang prevention or walang
bagay na magpi-prevent sana nitong mga ganitong incident, mga trahedya na ganito. So kahit sabihin na natin, sabi nila maglalagay daw sila ng mga CCTV sa loob ng paaralan, which is sa tingin ko hindi yun yung priority solution sa problema natin na ganun. Kasi kahit na may CCTV ka, yung ebidensya na lang maipapakita mo, pero yung damage tapos na nangyari. So ang pinakamahalaga dyan na mabigyan ng solusyon talaga is yung prevention. Papaano magiging proactive sa mga crime na pwedeng mangyari. So dapat yun ang kanilang priority, yung prevention. Kaya ngayon mapapanood natin sa social media, sa mga school ang haba ng pila nila kasi chinecheck na nila yung mga bag isa-isa. So kudos doon sa mga school na nag-implement na ng ganong rules, nagiging stricto na sila sa kung ano yung mga dinadala ng mga mag-aaral sa loob ng school. So pangalawang bagay na gusto kong i-point out is yung tinatawag na band-aid solution ng government na meron tayo. Yun nga, sinabi ko na maganda yung ginawa nila na nag-implement agad sila ng stricter rule sa mga school, nag-check na sila, and even some of them ay nag-install na ng mga CCTV sa kanilang mga school. Pero hindi pa rin yun yung hindi natin magagaranti yung security dahil yan ay parang band-aid solution lang na hindi talaga ma-fix yung root cause kung bakit nagkakaganon yung mga estudyante. Kasi kung tutuusin ang root cause kung bakit nagkakaganitong estudyante is patungkol ito dun sa kanilang mental health at dun sa kanilang emotional well-being, no? Magsimula dun sa bahay na meron sila, magsimula doon sa kung paano sila pinalaki ng parents, ano yung upbringing at environment nila sa bahay, at pagdating dun din sa school, paano sila disiplinahin ng teacher, paano din makipagsalamuha yung mga ibang classmate nila sa kanila, gaya ng bullying. Kaya hindi natin magagaranti yung seguridad ng mga kabataan kasi merong mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa nila itong mga to. Yun yung pagka broken heart nila, yung pagka merong something na nangyayari sa loob ng kanilang kaisipan na nag-uudyok sa kanila na gawin yung mga ganong bagay. So pangatlo na gusto kong i-point out dito sa issue na to, napakahalaga kasi sa mga estudyante, sa mga kabataan na makapakinig pa din ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng tinatawag na campus ministry na ang mga kapastoran ay pumupunta sa mga school, binibigyan sila ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pero minsan na nakikita kong problema kasi dito, lalong-lalo na sa mga schools at sa mga teachers, minsan ayaw nila itong mga ganitong mga Bible studies, ayaw nilang bigyan ng time, priority itong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil nga minsan ang kaisipan natin ay para akayin itong mga bata na sumali sa specific religion na kinabibilangan ng pastor na nagbabahagi, which is that is very wrong, sa side ng mga nag-a-assume na gano'n ang kapayagan ng salita ng Diyos. Well, ang salita ng Diyos yan ay beneficial sa kung sino man ang makakapakinig sa salita ng Panginoon. So it's not about sino ang magbabahagi, as long as ang kanilang tinuturo ay paggawa ng mabuti, ang kanilang tinuturo ay papaano i-regulate ang kanilang emotion, papaano magtiwala sa Diyos, pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. And by that, matutulungan sila, mariresolve yung kanilang problema internally, no? Yung kanilang emotional well-being, at least nakakapag-provide ng support sa mga isolated na estudyante.
malaking tulong yun, no? Bakit ko rin nasabi na malaking tulong ang campus ministry? Kasi way back nung college student tayo, ay nag-campus ministry din tayo doon sa school na pinag-aralan natin. Kung meron tayong mga classmate na naakay din sa Panginoon, na-invite din sa church at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa gawain, naglilingkod sa Panginoon. Dahil doon sa tinatawag na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya sana ang panalangin natin ay yung mga school ay magkaroon sila ng initiative para tawagin itong mga spiritual advisor, mga preachers, mga pastors, kahit anong religion na pwedeng mag-share ng kabutihan, pwedeng mag-share ng bagay na mas ikabubuti. Kumbaga nagkakaroon sila ng, kumbaga nakakapag-contribute sila sa morality, pagbi-build up ng morality ng mga kabataan. So yun lang, kasi pag ang problema ay nasa puso, pag ang problema ay nasa isip, kahit anong solution maisip natin panlabas, hanggat hindi nababago kung ano yung laman ng isip, hanggat hindi nababago kung ano yung laman ng puso, ganun at ganun pa rin magiging resulta. Kaya ang pinaka kailangan natin sa time natin ngayon is to reach out yung mga kabataan na yan at ipresenta sa kanila ang salita ng Panginoon, ituro sa kanila kung anong tama at i-guide sila kung ano yung tamang landasin. Magiging magandang progress ito sa pag-mold ng mga kabataan sa mga behavior na meron sila pag na-introduce sila sa salita ng Panginoon. Ay, buti mainit pa yung kape ko. Grabe sarap. So yun guys, kung meron kayong natutunan dito sa ating pinag-usapan, ito lang ay opinion natin kung ano yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. So feel free to comment down below kung ano yung naiisip nyo, ano yung feedback nyo sa kung anong nangyayari dito sa Pilipinas, at kung ano yung mga naiisip nyo na maaaring solution. But para sa akin lang, ang opinion ko is napakahalaga na ibalik or maglagay tayo ng mga ministers of the word para i-share sa mga kabataan yung salita ng Panginoon, para kahit papano naman is hindi sila mamali ng landas. Actually, isang bagay na dapat mag-focus ang government is para sa train sa mga kabataan sa gusto nilang mga skills, no? Pag-offer ng mga libreng training sa, for example, sa music, sa art, painting, swimming, hindi lang basketball. Minsan kasi ang mga project, lalo na sa mga kabataan, is pa-basketball, volleyball, limited lang na ganun lang. Sana meron ding iba na para ma-accommodate lahat kung ano yung gusto ng iba't ibang kabataan. Kasi meron dyan, may mga talent talaga sila, hindi lang nila na-discover pa kasi walang mga available training, walang mga available tools na pwede nila lang magamit para mahasa yung passion nila. So sana magkaroon din ng ganong mga initiative, hindi lang puro sa sports, magkaroon din ng free training para sa arts, craftsmanship, maraming bagay. So sana magkaroon ng ganon. So yun lang naman ay opinion natin. So what do you guys think? Comment down below, and see you guys on the next video.
keep safe and God bless. Yung open pa yung kandade, Peter. Si Junel nga makamasan. Tamang kape-kape lang dito sa rest house. Nangin basel mo niya. 27 na ako na ito, tapos gagano. Ganda talaga pag pag low tide dito sa gilid ng dagat. Kaso nga lang walang araw. Natabunan ng ulap. Pero kitang-kita pa rin naman yung kulay. May mga nagpupulot din ng bangkalang. Kaso hindi masyadong makita dito, masyadong maliit sa ating action cam. The best talaga dito paghapon, magkape. Lalo na pag medyo mainit, may araw. Sarap, tas mahangin.